Mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Nandito tayo sa loob ng ah, processing ng mga katulad ng kakao, processing ng meat process, mga ganun. Tapos yung kasaba sa loob. May meeting kasi kami doon sa Kakao Growers Association, Cooperative. Kaya inagahan ko lang. Mag-update lang tayo mga kapatid tungkol sa kaganapan sa impeachment ni BP Sara. Diba? Hindi na talaga kwenyo. Hindi na talaga mapipigilan yan. Bagamat may mga kasi nakakuha na yan. Nakaayos na yung nag-aayos na sa Senado, yung kanila susuotin, yung mga tawag nito, preparation kung saan yung nakaupo yung mga judges, yung mga prosecutor. Base nakita naman, napanood naman natin yung, di ba, yung press conference ni Senate President, di ba, Achis Cordero regarding doon. Pero, ang napakwa natin doon, talagang pinanindigan, talagang kwan yun eh. Talagang June 2 na talaga. Talagang hindi siya na-pressure yung mga sa Senado kahit anong pakiusap ng mga nasa prosecutor o doon sa Congress o yung mga nag-file na isagawa na convene na yung trial ng impeachment, di ba, against kay BP Sara. Pero nandun talaga yung paninindigan ng Senado na talagang naka-resist sila, di ba, naka-open sila. Kaya mangyayari lang po yun, mapapadala ng tinatawag na impeachment complaint or yung kabuuan si BP Sara sa kwan na yun, sa June 2 na, di ba? Kaya lang, ang yung mga bagay na ito mga kapatid, nagkakaroon ng masalimuot na usapin tungkol sa legality, di ba? Kasi nire-reach out din sa kabila. Ang maganda nga lang dito, kung ano yung stand ng Senado regarding sa proseso, hindi sila nagbabago. Yun, talagang ganun ang kanila. Pero, di ba? Pero, siyempre, alam ka na mag-prepare sila, nandyan na. Talaga mag-prepare talaga sila. Yung susuotin na, yung robe nila, yung paano yung setup ng sa di ba? Tapos, ganun lahat talaga. I-prepare na yan. Kasi siyempre, unang-una, hindi pwede yung kung 1 week before, saka ka, di ba? Nakakonvince sila talaga. Talaga nire-ready na nila yan. Dagan nga lang, nakaresist nga sila sa Senado. Pero yung sa side naman ng mga tinatawag na paglilinaw ng mga expert, di ba? Yung sa paglilinaw kasi ng mga expert, napanood naman natin yan. Katulad ni Romy Macalental, talagang election lawyer po yan. Magaling po yan dyan sa usapin na yan. Mahusay talaga siya dyan kung paano yung tamang di ba, nasa batas. Tapos nagsalita rin si Associate Justice, di ba? Antonio Carpio, di ba, na yung mga legality nito. Base po doon sa inilabas ni race out ni Atty. Macalental, talaga magkakaroon ng kasi bago na po yung hindi kakapusin pag June 2 nagsimula. Kasi 10 days daw yung ibibigay na para sumagot ang sa panig ng Vice Presidente. Tapos 5 days naman yung ng kabila sa prosecutor. Kaya yung talagang kakapusin, papasok na doon sa papasok na doon sa bagong mga dosing senador. Yun ang base yung tingin nila. Kasi kung pagbabasihan yung palugit, medyo gahol. Kumbaga tawagin nila gahol kung yung sa palugit na yun. Kaya mangyari, papasok doon sa mga bagong halal na senador na 12. Yun nga nagkakaproblema kasi may mga tinatawag na legal na usapin dyan, lalong higit nagsalita na yung mga expert dyan. Alam naman natin na mga yan, patikan sa ganong sitwasyon. Kaya Associate Justice, di ba? Antonio Carpio, magaling yan din, di ba? Yun yung mga wino-worry nila na baka magkaroon nga ng tinatawag na liga o yung tinatawag na conflict or magkaroon ng kumbaga
maging batayan ng ating Vice Presidente na wala na sa rules, di ba? Yun ang sinasabi nila. Kasi nga, unang-una, sabi ni Atty. Macalintal, bago na yung mga Senado. Bago yung 12. Bagamat may natirang 12, pero sa ganong pamamaraan, yun yung mga legal na kwan. Diba? May mga tinatawag na ganyan. Mga banata ng mga legality na mga kwan, diba? Kaya mangyari yan, magkakaroon daw sabi ni Atty. Macalintal na baka nga, yun, umuulan. Baka nga, maging kwan ng defense ni BP Sara yung tungkol doon. Kasi kapag nagbago na yung mga bagong senador na 12, ibig sabihin bago na yung back to zero. Yun ang mga nire-renounce na kwan Antonio Carpio as Associate Justice, di ba? Tapos magiging bagong impeachment po yun. Kapag bago yung mga senador na 12. Ay alam naman natin na base sa batas, hindi pwedeng sampahan ng impeachment na kaso, kunyari katulad ng sa Vice Presidente, di ba? O sa Presidente, hindi pwedeng sa isang taon 2 beses, isa lang. O, yun yung mga legal na mga kwan na ikukuha talaga nila na magiging parang wala na sa procedure o wala na sa batas yung gagawin na impeachment si BP Sara. Dahil unang mga bago, congressman mga bago na rin, di ba? Oh, magre-resume yung Congress sa ganun din, tapos yung Senado sa June 2. Oh, iaabot doon sa mga bagong halal na senador. Oh, kaya mangyari yan, yun yung mga kwan, mga tinatawag na dapat na maging maingat. Sabi nga ng ating Senate President, kung ano man ang itinataas ng bawat kulay, di ba? Bawat kulay, sa side ng BP Sara, sa side ng prosecutor, o sa side ng kwan, wala sila doon. Gusto kasi nila maging maingat doon sa isang parte. Kaso, minabadali sila ng House, di ba? Minamadali sila ng House na mag-combine na sila, magpatawag na special session, di ba? At ihilingin sa Pangulo, pero base doon sa inilabas na press conference ni Senate President, hindi sila hihingi ng special session sa Senado. Hindi nila hihingi sa Presidente yon. Bakit? Siyempre, magkakaroon ng usapin tungkol sa unang-una, sa Vice Presidente. Magiging parang dating ng pananalita o statement ni Senate President, magiging questionable sa kanila. Di ba? Bakit ikukuha nilang special yan? Dati naman, sabi niya, di ba, lumagpas naman yung palugit ng mga impeachment katulad kay Supreme Court Corona, Gutierrez, di ba? Sa ombudsman si Gutierrez. Pero may nagsalita ba? Wala, di ba? Kaya ang ibig niya sabihin, dapat ganun din, di ba? Igalang nila yung kung anong rules ng Senado, di ba? Kung anong rules ng Senado, igalang nila yun. Yun yung kanila di ba? Nasa rules yun nila. Kaso nga, itong mga nasa prosecutor, yung mga nagsamba, lalo higit sa bayan mo, sa La Colmenares, gusto silang apurahin, di ba? Gusto silang mag-combine na kayo, ganyan, magpatawag ka ng special yun, humingi ka sa Pangulo. Sino ba, di ba? Ilang buwan, kung talagang urgent, kasi sinasabi nga nila, urgent daw yung usapin na impeachment. Kung talagang urgent yan, na usapin na yan, bakit inupuan nyo ng 2 buwan? Tapos pagdating sa Senado, imamadali nyo, di ba? Ganun yun. Yun ang sinasabi ng ating Senate President. Bagamat may punto doon at saka may rules talaga sila, pero nakasalalay pa rin sila sa kwan. Kasi may nagpasa ng petition for mandamos, di ba? Ang ating Vice President, kino-question nila yung legality ng impeachment, di ba? Kino-question nila yun. Kaya nagkuha sila ng petition to kasi ano ba yun? Basta, sorry, nabubulol ako doon Basta ngayon sa mandamos petition para pigilan, di ba? Ibasura sa mga bagay na nakita nila na illegal na ginawa yung impeachment na pagbubutuhan sa Congress. Dahil sa dami nga naman ng ilang buwan yun, 4,000 pages ata yung na yun. Kinuwenta nila, bali sa mag-segue tayo ng konti.
kinuwenta ni Atty. Vic Rodriguez, hindi siya aabot doon sa 250 na pumirma. Hindi. Sabi ni Atty. Rodriguez, baka umabot na ng 12 na congressman kung talagang babasahin nila yun, yung pinirmahan nila. Ay bakit di ba? Kaya yun ang kino-question nila, yung legality nun, kaya nagsampa sila ng mandamos, di ba? Kaya tama po yan. Sabi ko, lagi ko sinasabi, naririnig ko sa magagaling na abogado, kapag usapin sa pagpipetisyon at idinudulog sa Supreme Court, ibig sabihin legal yan. Ibig sabihin, binibigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung mga dapat na dapat sagutin. Yun ang tinatawag natin legal, di ba? Bakit? Ginagalang mo yung pasya ng Supreme Court. Bagamat sabi nga ni Senate President na mayroon silang sariling rules. Di ba? May sarili siyang rules. Kasi magkaiba yung yung pasya ng Supreme Court at yung rules ng Senado. Magkaiba po yan. Mayroon silang sariling rules yung Senate, di ba? Kaya minsan, kahit magsabi yung Supreme Court na ganito, sinusunod naman talaga nila yon. Pero may mga nangyari na hindi naman sinunod. Katulad nung, kunyari, ipinaskino ng yung P. Gutierrez ata, inaresan doon sa ganon, na at saka Davide, di ba? Chief Justice Hilario Davide, di ba? Pinatigil, di ba? Sinunod, nasunod yun. Kasi konti lang na bumoto doon. Pero may mga pagkakataon doon talaga na kahit nagpasya yung Supreme Court, hindi pa rin sinusunod. May mga ganun pagkakataon. Pero talaga dapat, sabi ni Juan, dapat ba sumunod? Alam nga naman din sumunod, sabi ni Senate President, di ba? Escudero. Pero sabi, pinaliwanag niya, may mga pagkakataon na, kasi may sarili kaming rules may mga pagkakataon na hindi sinusunod yung utos ng Supreme Court. Walang, tingnan natin yung kaganapan. Pero doon sa nagsampa ng iba't ibang uring petisyon, doon sa Mindanao lawyers, nagpasya na yun sa Torion, di ba? Atty. Torion, Degra, tapos yun, nagsampa rin. Tapos bukod pa yung isinampa nung mismong mga abogado o mismong si BP Sara ang nagsampa ng mandamos. Diba? Kaya titingnan lang natin kung maglalabas ng TRO. Diba? TRO, ang Supreme Court, para pigilan, yung Supreme Court ay pigilan ang pag-impeachment proceeding sa BP Sara kung maglalabas ng TRO. Diba? Kasi ganun yan. Pag maglabas ng Supreme Court, makuha sila, pigilin yung pagkaganon. Pero siyempre, mahabang usapin yan pagdating sa Supreme Court sa mga ganyan legalities. Ganyan, mahabang ganyan. Pero dahil sa kailangan, minsan, kinukuha niyan ina-accommodate ng Supreme Court na maglabas kaagad ng mga desisyon, ano man ang desisyon nila, para maliwanagan, tapos maituloy na. Pero kung tutusin mga kapatid, sa aking opinion lang, kung sinasabi nilang urgent, bakit inupuan nila ng 2 buwan? Kung talagang usapin yan. Kaya nga sabi ko nga, yung impeachment po talaga, wala talagang pakinabang yung sambayan ng Pilipino Kung itong impeachment, mga kapatid, ay mayroong benepisyo ang sambayan ng Pilipino mula sa mga bilihin na nagtataasan, go, di ba? Mula doon sa mabigat na natin pamumuhay ngayon na nangyayari sa ating bayan, go, di ba? Doon mabibigyan ng benepisyo para umangat yung pamumuhay ng sambayan ng Pilipino, go, di ba tayo doon? Okay tayo dyan, pero wala Kumbaga, maglulustay lang tayo ng gastusin dito o pundo na hindi naman totally, di ba, makakatulong o sige, sabihin natin may impeachment si BP Sara, pero yung maibsan ba, di ba, yung mataas na bilihin natin, magiging talagang 20 pesos na ba talaga ang bigas pag na-impeach siya, di ba? Bagamat, sabi nga, walang kulong, pero alam naman natin yung layunin, yung purpose nito, yung agenda nito, bakit sinampahan sila ng bagamat ito, naglabas na, clear yung sa COA, bakit ganun pa rin? Kasi nga political po yan Inahadlangan nila sa pagdating ng 2028. Di ba? Parang kapag na-impeach po kasi siya sa Senado at nahatulan, ay hindi na siya makakatakbo kasi yun ang magiging hatol doon. Pero base doon sa naliwanagan natin, kung ilan man yung impeachment kunyari, impeach 1, 2, 3 na ipinal ng Congress doon sa pagbubutuan ng mga hurado, kailangan maklear ni BP Sara yun.
na talagang no yung mga korte o yung Hurado, Senado, maging do sa tatlong article na yan. Article 1, 2, 3, di ba? Kailangan makakuha siya ng 3 votes yan, no. Pero do sa prosecutor, napakagaan. Bakit? Isa lang. Kahit yung dalawa magdo pa yung mga senador doon, makuha lang nila yung Article 2 o 1 o other 3 man yan o 2, impeach pa rin si BP Sara. Ganun yun. Yun ang base sa ipiniliwanag ng ni Attorney Makalintal, di ba? Batikang lawyer na political lawyer yan. Yun ang makuha doon. Kaya makakuha siya, masalimuot na talagang may posibilidad na ma-impeach siya. O kahit sa Senado. Kaya ganun. Kaya mga kapatid, sana naman, yun, sa ating mga gagawin ng mga pagbuhusan na natin ng tulong o suporta yung tinatawag na Team Suka. Buhusan na natin ng suporta para na pagdating sa Senado, di ba? Hindi dahil sa yung mali itinutuwid. Di ba? Mali na itinuwid mo. Yung tama, ibinalik ko. Hindi po yun. Kasi nga, siyempre, bubot sila sa against kay Sara o pabor sila kay Sara. Kung bakit kunyari, nakuha yung 12 kasi, di ba, naging senador yung sa Team Suka. May magandang chance na may laban si Sara, BP Sara doon sa Senado, di ba? Kasi political numbers games po yan sa politika yan eh. Numbers game yan. Kung kaalyado niya nga, di ba? Kaya yun nga, sana naman, di ba? Sa sambayan ng Pilipino, yung lahat ng dadalhin o ng Duterte o Team Suka, pagbuhusan na para magkaroon naman ng laban sa Senado, di ba? Para patas naman ang laban. Hindi ibig sabihin na mali kukonsintihin, di ba? Kaso maliwanag naman, clear na clear eh. Clear siya sa COA, yung mga bagay na, ito kasi yung kino-question nila, yung di ba, yung sa Piatos. Ako kahit hindi ako abogado, naiintindihan ko po yun eh. Bakit? Kunyari ako ang kinuha mo ng ideya o information. Ako, kinuha mo ng information regarding doon sa kinukuha mo sa akin, binayaran mo ako. Gusto mo ba? Gusto ko ba yung buong pangalan ko mailagay? Hindi ganun eh. Di, 2 linggo lang ako, tigok na ako. Bakit? May itinuro ka, may ibinigay ka impormasyon na para masakuti yung sinasabi mo o yung mga tinatawag na yan sa confidential na yan. O di ba? Kaya talagang maglilika sila ng mga aliases dyan. Kasi nga una-una, information yan na ibinigay ko na binayaran ng government o ng ahensya ni BP Sara o sa DepEd man yan o ano pa man, binigay ko yan eh. Papayag ba ako na mailathala yung pangalan ko ng buo na sakto-sakto yun? Hindi naman. Kaya sa intelligence po kasi ganun yun. Talagang maglilika sila, kaya madaling i-rebat yan eh. Yung i-rebat yung ganun sa Piatos. Napakadali lang yan. Kahit hindi ako abogado, kaya mong i-rebat yung inire-release out ng Congress na bakit kahit na daw sa PCI sa record ng walang record ng Mary Chris Piatos. Napakadali i-rebat yan. Bakit? Intelligence nga po yan. Hindi talaga ilalabas yung totoong pangalan. Maglilika talaga ng sariling pangalan, ng ibang pangalan yan para maikubli sa mga kriminal yung nagbigay ng tamang impormasyon doon. Di ba? Sa ibinigay mong impormasyon. Ikaw ba naman papayag ka na buong pangalan mo mailathala doon? Yun mismo ilalagay. Hindi. Kaya nga kung daw yan eh. Hindi nakukuha sa COA yan eh. Talagang confidential record yan. Hindi pwedeng ilathala o ibigay sa kung sino-sino yan. Pero pinakialaman ng Congress yan na porsige na makuha yan. Para ano? Para mailathala sa mga gano'n. Pero ang titingin-tingin natin doon, talagang political yan. Di ba? Kasi nga, i-issue kukuha ng kala ng mga issue regarding doon para ano? Para madurog lang yung pangalan mo sa isang party doon. Pero sa mga ordinary katulad natin mamamayan, ako hindi po ako naintindihan ko kung bakit kailangan kang lumikha ng sariling pangalan o ibang pangalan para sa kaligtasan nung nagbigay ng impormasyon. Ganon yun. Kaya yung impeachment talaga ni BP Sara, medyo lalo higit magagaling yung abogado, di ba? Talagang may cause siya dyan. Kaya nga lang, political po yan. Kapag gumana na yung politika mula sa taas at nagbaba na ng mga bagay na dapat di ba? Tapos hindi ko sinasabi na may impluwensya yung mga judges sa Senado, pero kalakaran na po yan natin, di ba? Kalakaran na sa atin sa ating lipunan na ganun.
na talaga minsan, kahit na kulay kuwang ka, nagagapang din. Huwag tayong magpaka-ipokrito, pero totoo yan, na talagang nangyayari sa ating hudikatura o hindi po pala, nangyayari po dito sa ating galawan dito sa ating lipunan na talagang nagagawa ng paraan. Kaya yun ang matindi doon. Kahit alam mong mga hearsay, mga gawang kwento laban sa'yo, pero pwede talaga kasi unang-una, pag ginapang yan, impeach talaga siya. Yun ang pwede na doon. Kaya yan, nagsampa sila ng mandamos, di ba? Ng petition. Di ba? Para doon sa pagpipigil o para ibasura yung okay mga kapatid, nabigyan sana natin ng konting kalinawan. Basta tayo lagi, nakabase lang tayo kung ano ang napanood natin. Kaya hindi tayo pagbibintingan na nagagawa-gawa ng kwento lang. Di ba? Doon tayo nakabase sa kung anong napanood natin sa mga media, stream media, sa mga malalaking ganon, tapos naglabasan na yan, napag-usapan na yan, doon tayo magbibigay ng komentaryo o opinion at reaction para naman hindi tayo nasasabihan na nagpipake news tayo, di ba? Doon lang tayo nakabase, kaya tayo nire-reaction na lang. Kaya ganun. Ang kagandahan lang, i-wrap up ko lang ang kagandahan na natiling matatag yung paninindigan ng Senado regarding sa usapin. Kahit na kinuha sila, pini-pressure sila ng mga nag-file, lalo sa bayan muna, di ba? At saka sa Congress, di ba? Sa membro ng La Castro. Bagamat gano'n, hindi sila nagpa-pressure. Kung ano yung rules, kung ano yung nila, yun ang ginagawa. Kahit doon sa mga panawagan, ano ba magpatawag ng, di ba? Ng special session, hindi nila gagawin. Yun ang maganda doon. Magiging patas po. Gusto rin nila maging patas Kasi siyempre, masisilip din sila ng side ng BP Sara. At doon sa bakit magiging special nga naman? Diba? Ganun lang mga kapatid. Thank you at God bless. Sana maging mapayapa po tayo, maging maliwanag na po. Kaya panawagan natin, di ba? Itaguyod din natin yung Team Suka. Ibasura natin yung Team Sinusuka. Di ba? Yung tawag nila, Team Pulburon. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon kasi unang-una magiging sunod-sunuran na lang yun At saka yung magbabalik-balikan na lang wala naman nagawa. Bumalik na naman, di ba? Bigyan na natin yung mga bagong henerasyon o bagong mga dugo na tatayo dyan sa Senado para makita natin yung kaibahan, di ba? Kung ano naman ang kanilang mga kakayahan. Dahil naipakita na naman ng mga dating mga senador na yun na bumabalik ngayon, naipakita na nila yung kanilang mga kakayahan, di ba? Meron na silang mga tinatawag na ligasiya, pero mayroon nga ba, di ba? Kaya nga sabi natin, iba naman. Ipakita naman yung para maging neutral yung mga bagay. Salamat at God bless. Ingat po tayo. Nawa nga po magkaroon na ng kapayapaan ng ating bansa. Salamat at God bless. Lagi yung sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po. At ingat po tayong lahat. Thank you.